24, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. We are called po to be holy, not to be happy. Wala naman pong masama na maging masaya tayo. In fact, gusto po ni Lord maging masaya tayo. But not to the expense of holiness. Blessed Sunday sa bawat isa. Tayo po lahat ay tumayo. At kung kaya naman po ay pili po kayo lumapit ng konti. Amen. Praise the Lord. Amen. Somebody shout, praise the Lord. Praise the Lord! He is worthy to be praised. Siya po ang dapat na purihin tanganin sa ating buhay. Amen. It's been always Jesus. Amen. Sa lahat ng pagkakataon, siya po palagi. It's all about Him. Amen. Amen. It's all about Him. Sabi na kayang salita. Colossians 1:16. Sabay-sabay po tayo. For by Him, all things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions, all things were created through Him and for Him. And He is... Yes. He is the head of the body, the church. He is the beginning, firstborn from the dead, that in all things may have a preeminence. Amen. Praise the Lord. Sabihin natin, it's always been Jesus. It's all about Him. It's all about Jesus. Amen. So, ang pagpupulot natin, dahil sa Kanya, hindi siya nagbago. Amen. Praise the Lord. Masabay po tayo magpulot sa Panginoon.
kayo ng malakas na amen. Ito ba'y pinalaya? Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Somebody shout, thank you, Lord. Thank you, Lord. We appreciate you, Lord Jesus. Praise the Lord. Sabi po ng Revelation 5, verse 11 to 12. Sabay-sabay po tayo. Then I looked and I heard around the throne and the living creatures and the elders the voice of many angels numbering saying with a loud voice, worthy is the Lamb who was slain to receive power, wealth, wisdom, might, and honor, glory and blessing. Amen. 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 You deserve, Lord, be praised. Behold, our God, seated on the throne, come let us adore Him. Behold, our King, nothing can compare. Come let us adore Him. Behold, our God, seated on His throne. Come let us adore.
God eternal, humble to the grave. Jesus, Savior, risen and
Lord, kayo lang po sapat na, Panginoon. You are a God who is more than enough, Lord. And we thank you, Lord, for having you in our life, Lord. Salamat po, Panginoon. Lord, thank you for the gift of life, Panginoon. Salamat po sa araw na ito, Panginoon, na inalaw niyo po kami na nandito para makapagpuri at makapagpasalamat sa inyo. Sa lahat ng pagpapala, Lord, sa lahat ng ginagawa niyo po sa buhay po namin, Panginoon. Hindi po kayo nagsasawa, Lord, sa paghabol sa amin, Lord. You never give up on us, Panginoon. Kahit palayo kami ng palayo, Lord, hindi po kayo tumitigil sa paghabol sa amin, Lord. Lagi niyo po pinaparamdam ang inyong walang sawang pagmamahal sa amin, Lord. Even though we don't deserve your love, Panginoon, binigay niyo po ang lahat-lahat para sa amin, Lord. Salamat po. Salamat po dahil minahal niyo po kami, Panginoon. Lord, we thank you, Lord, for your goodness. Salamat po sa iyong katapatan, Panginoon. The grace that has saved us, Lord. Your mercy, Lord, that sustains us, Lord, every day, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagtanggap sa amin despite our weaknesses, Panginoon. And Lord, sa mga struggles na pinagdadaanan namin, Lord, nandiyan po kayo, Lord. And we pray that these struggles, these challenges that we face every day, Panginoon, Lord, just push us closer to you, Panginoon. Naway lalo po kami mapalapit sa inyo, Panginoon. We pray, Lord, that we will come to know you more, that we'll have a deeper, more personal relationship with you, Panginoon. Lord, teach us to be more dependent on you, not to rely on our own self, Panginoon, but to lean on you, Lord. Dahil kayo po ang source ng lahat ng meron po kami, Panginoon. You are our source of strength, Lord. You are our fortress. You are the joy, Lord, that keeps us going, Lord. The peace that we cannot understand, Lord, every time, Lord, that we go through difficulties, Lord. Nandiyan pa rin po kayo, binibigyan kami ng kapahingahan at kapayapaan sa puso, Panginoon. Thank you for being our God, Lord. And Lord, as we listen to your word, Panginoon, we commit this day to you, Panginoon. We are excited to hear your word. Speak to us, Panginoon. Mag-usap po kayo sa amin, Panginoon. Because we need you in our lives, Panginoon. Ang salita po ninyo ang nagpapalatag sa amin that keeps us going, Lord, sa buhay na ito, Lord. Hindi madali, pero with you, with us, Lord, wala akong imposible, walang mahirap, Panginoon. And for that, salamat po, Panginoon. Thank you for being our God. Thank you for your love. Salamat po, Panginoon. This we pray in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. And everybody will pray, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan. Napaka-blessed po natin na nandito po tayo ngayong umaga. Amen? Pwede ko po malaman kung meron pong first timer ngayong umaga. Meron po bang mga na-invite sa unang pagkakataon at naka-attend po dito sa Jose? How about, meron po? Ayun, meron daw. Sino to? Meron ba? Ayan. So kung meron po, lalapitan kayo ng ating welcoming ministry, yung ating mga welcomers, para po makuha ang inyong information, para we pray na mai-connect namin kayo sa small group, okay? So just a few announcement. First po, pakisabi po, soaking. Ayan. This Thursday po, magkakaroon po tayo ng soaking. Alam niyo po itong soaking na to ay napakagandang pagkakataon para makapag tayo sa pagmamahal, sa presensya, at we can pray for one another. Ito po yung best time na maidulog natin sa Panginoon yung ating mga burdens sa buhay. And alam niyo po, wala na pong gaganda pa kundi yung enjoyin lang po ang presensya ng Panginoon through praise and worship. Amen? So this Thursday, 6 o'clock po yan. Pwede po kayong dumating ng mas maaga para makapag-salo-salo tayo ng simpleng merienda. So patuloy po tayong mag-imbita ng ating mga kaibigan, kapamilya, to attend this soaking. At hindi po kami mapapahiya sa inyo dahil
mag-iiba po ang buhay ninyo once you enjoy the presence of God at magkaroon ng fellowship po with our brothers and sisters. Amen po? So this Thursday po yan. And another announcement ay yung ating sacrificial giving. Patuloy po kaming lumalapit sa inyo para po sa ating lot and building project. No? Patuloy po tayo manalangin para tayo po ay pagpalain ng Panginoon ng spirit of generosity. Amen? So it's a privilege po to be able to be part of this big project na ibinigay ng Panginoon sa atin. Excited po ba kayo na darating ang araw may sarili ng building at lote ang Jose? Amen po ba? Mas malaki para mas marami po ang mas ma-invite natin para po sa gawain ng Panginoon. No? So ang dami pa po natin kailangan gawin. More souls to reach. No? So hinahanda na po tayo ng Panginoon. So patuloy na po tayong manalangin na bigyan tayo ng pagkakataon na maging parte po nitong ating church and that building. Amen? And sa pakisabi po, bukas na. Ayan, bukas po, July 6, ay umpisa na po ng ating 21 day of prayer and fasting. Ayan. Sino na po dito ang nakasali na sa ating 21 day prayer and fasting? Alam niyo po sa mga bago po dito, ginagawa po natin ito 2 times a year. January po at February. Ayan. So ngayon po, we encourage everyone to follow our Facebook page. Yes, may Facebook page po ang Mosaic. So ang pangalan po ng ating Facebook page, Mosaic Ministry Church Inc. So isearch na po sila sa Facebook. And every day, starting tomorrow, our multimedia team will be posting prayer points every day. So, ngayon pa lang po, mamayang gabi, ilista niyo na po lahat ng mga gusto ninyong ipanalangin ngayong 21-day prayer and fasting. At idagdag niyo po sa inyong prayer list ang everyday na ipopost ng ating team, multimedia team sa ating Facebook page. Tapos meron din po tayong group chat, yung Mosaic City Mall. So just let us know kung di pa kayo member para ma-i-add po namin kayo doon. Nagbibigay din po ng regular updates sa ating group chat. No? So example po, tomorrow, ang idadagdag po natin sa ating personal prayer list ay personal repentance. No? Tapos sa Tuesday, we will be praying about spiritual growth. Para sabay-sabay po tayo makapagpanalangin po as a church. No? So, you can do different kinds of fasting. Alam naman po ninyo na ang fasting turbo boosts our prayers. Amen? So, we can do the Daniel fast, meaning pwede tayong hindi kumain ng meat. O kaya kung kaya ninyo yung liquid fasting, puro liquids lang, juices. Or kung gusto nyo, mag-skip kayo ng 1 meal a day or intermittent fasting, kung ano po yung kaya ninyo. No? Kung kaya ninyo ng 1 meal a day, 1 meal every day, no? Or kung kaya nyo mag-fast 1 day a week, no? So, kailangan lang po maging safe po yung pipiliin nating method of fasting. So, tomorrow na po yan, July 6 until July 26. Tama ba? So, thank you po. Before po ipasa natin sa ating pastor, pero napansin niyo po ba may board pala sa labas? Meron na tayong prayer bulletin board. So, if you have prayer request, may box po doon nyo na po ihulog ang inyong prayer request. At kung may answered prayer naman kayo doon, ipopost din po doon ang mga answered prayers niyo para mas lalo tayong ma-encourage, no? Alam niyo po, kailangan natin masubukan ang power of prayer. That God answers our prayers in His own perfect time. Amen po? At meron din po mga announcement na ipopost dyan every now and then. So yun lang po, thank you po. And let us be ready to hear the word. Good morning po. Sino po ang masaya na nasa church na today? Magsabi ng amen? Amen. Ako po, masaya po ako. Kasi nandyan po yung father-in-law ko. Welcome po, Mosaic. Today po is the first Sunday po of the second half of the year 2026.
Bilis po, no? Kalahati na agad. Parang kailan lang nag-New Year. Ang bilis. And ang bilis din po dahil nakatapos na tayo ng dalawang series. Yung series about prayer and series about, I think last natin series, about giving. No? Napaka-importante po ng mga yon, hindi po ba? And so, pakisabi nga po sa katabi mo, be excited. Because we have a brand new series today, we will start a brand new series today entitled Nothing But the Truth. Pakisabi nga po, Nothing But the Truth. It is about, so this series is about the truth, no? Ang katotohanan. Importante po na alam natin ang katotohanan. No? Kasi po, yung katotohanan na pinaniniwalaan natin, yun po ang magdedetermine kung paano tayo bumubuhay. Yung katotohanan, it will set us free. Amen po ba? Now, nowadays po, because of the advancement of our technology, napakadali na lang pong makahanap ng mga information na kailangan natin, no? Sa internet. Kunyari, kung may gusto kang malaman, kung may gusto kang matutunan, type mo lang sa Google, hanapin mo lang. Then, lalabas din mga informations. No? O kaya naman, gamitin natin yung AI. Pwede natin gamitin yung AI. ChatGPT, Gemini, no? Kung ano. Makakakuha na po tayo ng mga maraming informations. No? Even po sa pag-browse po natin sa Facebook, no? Habang nag-browse ka, ang dami pong nakukuhang information patungkol sa mga nangyayari sa mundo, nangyayari sa Pilipinas, sa gobyerno, sa kapitbahay mo, sa mga kaibigan mo, mga information, mga ideas. No? So every day, we are bombarded by informations through social media, news, entertainment, culture, education sa school, even sa mga religious teaching. But hindi po ibig sabihin na dahil marami tayong natatanggap na information, ay alam na natin kaagad yung katotohanan. Getting a lot of information does not mean you know the truth. In fact, kapag sobrang dami nating natatanggap na information at wala tayong wisdom, wala tayong discernment na nanggagaling sa Diyos, madali po tayong misinform, ma-deceive ng kalaban. Ever since po si Satan, para malayunin po tayo sa Panginoon, para magkasala tayo, ang number one strategy niya is ano po? Deception. Deception. Remember po, sa Genesis, sa Genesis pa lamang, Satan deceived Eve by questioning the Word of God. Sabi po yan sa Genesis 3, verse 1, the serpent, si Satan, one day, he asked the woman, did God really say, you must not eat the fruit from any of the trees in this garden? So tinanong ni Satan, totoo ba na sinabi ni Lord? Totoo ba na sinabi ni Lord na bawal kang kumain ng kahit anong mga prutas dito sa garden? Kumbaga, sinasabi po ni Satan, sinabi naman ni Lord, pwede kang kumain kahit anong prutas na gusto mo sa garden. Pwede mong kainin. Well, totoo naman, sinabi po ni Lord yun. No? Except, sabi niya, huwag kang kakain sa nag-iisang puno, which is the tree of the knowledge of the good and evil. So, ang ginawa po ni Satan, diniceive niya si Eve, nagbigay siya ng half-truth lang. So usually po, to deceive us, ang ginagawa ni Satan, magsasabi siya ng half-truth. Para magkamali tayo, at magkasala tayo. If we don't know the truth, tayo po ay mapapahamak. Mapapahamak tayo kung hindi natin alam ang katotohanan. Kaya po napaka-importante na kailangan alam natin ang katotohanan. We should know the truth. Para hindi po gumana yung mga strategies
ng kalaban sa atin. Kaya nga po sabi ni Paul sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 11, ito po yung final word ni Paul sa mga taga-Efeso. Sabi po niya, "Be strong in the Lord and in His mighty power. Put on all of God's armor so that you will be able to stand firm against all strategies of the devil." So sabi ni Paul, isuot natin yung armor ng Panginoon. The armor of God. So ano po ba yun? Next slide please. Ito po yun. No? Ito po yung halimbawa binigay ni Paul. We have to wear the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, shield of faith, sword of the Spirit, feet of peace, and belt of truth. Yung belt of truth, yun po yung una niyang binanggit, no? Sa Ephesians chapter 6, verse 14. Sabi po niya, "Stand your ground, putting on the belt of truth and the body of armor of God's righteousness." Nowadays po, ang belt madalas pang fashion lang. No? Kapag nagmuporma tayo, no? Sabi ko nga kanina, maporma ka kung meron pang GG dito. No? Dalawang G, o kaya letter H. No? Represents hangin daw. No? So, nowadays, paporma yung belt. Pero before po, noon, ang belt po, importante po yan sa mga armor ng mga soldiers. No? Kasi po, ang belt, yun po yung humahawak sa armor nila. Kapag ang soldier, nakipaglaban siya sa battle at wala siyang belt, mahuhubaran siya. Mahihirapan siya makipaglaban. And minsan, yung sword nila, doon pa nila sinusukbit sa belt. No? So, napaka-importante po ng belt. And so, ganun din daw po ka-importante yung truth. Na dapat, meron tayong katotohanan. No? Alam natin yung katotohanan. We have to distinguish what is truth and what are the lies of this world. Kaya po ang message natin for today is entitled, Truth versus Lies. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po for this another opportunity, Lord, to learn from your word. Buksan niyo po ang bawat isipan, bawat puso po, Lord, na makikinig sa inyo. Kayo po ang mag-transform sa aming mga buhay, Panginoon. Remind us, Lord, of your truth, O God. Show us your truth, and may we live in your truth, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Today po, pwede po ba tayong maglaro? Ano lang, quick game lang. Ang tawag sa laro na ito is 2 truths and 1 lie. So, meron lang po akong ibibigay na 3 sentences about me at sasabihin nyo kung ano yung lie, no? Yung kasinungalingan. No? So, 2 totoo, 1 kasinungalingan. So, ito po yung sentences. Number 1, when I was in college, I underwent implant surgery on both of my eyes. Na-operahan yung mata ko, yung parehas kong mata, nilagyan ng plastic. Totoo ba yun? Pangalawa, I have earned millions. I have earned millions before, and I have lost millions as well. Kumita ako ng milyon, at nawalan din ako ng mga milyon. Is it true? Pangatlo, I was featured on GMA News before. Na-feature ako sa GMA News. So, sa mga, yung first service, alam na nila. So, try nyo na. So, sino pong nagsasabi na ang lie dyan is yung 1? Sino pong nagsasabi ang lie dyan is 2? Sino nagsasabi na yung 3? Ang answer po is number 3. Tama po, number 3. Kasi po, yung number 1, totoo po. No? Na-operahan po ko dati sa mata. Yung parehas kong mata, nilagyan ng plastic, no, ng implant. Dahil meron po kong tinatawag na keratoconus, no? Kumbaga, sakit sa mata, na imbis na pabilog siya, patusok siya. So,
So, kailangan maoperahan. No? So, pagpasensyaan niyo na po, pag minsan, di ko kayo napapansin, malabo po yung mata ko. No? Pangalawa po, I have earned millions noon, nung kasagsagan ng cryptocurrency, kumita po kami milyon. And yet, dahil sa gastos, dahil sa mismanagement, dahil sa wrong investment, wala na po. No? Hindi po ako milyonaryo. No? Wala na po milyon. No? Sayang po. Kasi wala pa tayong money management and manage your money wisely doon. No? Sana po, na nagkaroon, hindi sana millionaire pa rin ako. Pero yung pangalawa po, it was a lie. No? I was not featured on GMA News. Pero half-truth po siya. Na-feature po ako sa ABS-CBN News. Bilang pinakagwapong... Joke lang. Na-feature po ako sa ABS-CBN News noong pandemic. No? Dahil nung pandemic po, nawalan kami ng trabaho, dinala kami sa hotel, no? Yung OFW, dinadala sa hotel for quarantine, and then, more than a month na, nandun pa rin kami. Parang nakakulong kami. So, grabe, nagreklamo na po kami. And so, nag-reach out ako sa mga kilala ko, sa mga news, no? And so, na-feature po ako, pakita ka natin sa news, yan, no? Ang gwapo ko, no? Minsan ka nakalang ma-ABS-CBN, nakapasok pa, no? Para ako tuloy yung whistleblower, no? No? Pero yun po, no? Praise God, dahil din po dyan, napalaya po kami, no? Napalaya na kami sa quarantine namin, no? Alright, so, minsan po, hindi po natin alam kung ano ang katotohanan. So, ang tanong natin, ano ba ang katotohanan? What is the truth? Tanong po yan ni Pontius Pilate nung hinarap po si Jesus sa kanya ng mga Pharisees and mga Jews, no? And nung tinanong po niya kay Jesus yun, si Jesus po hindi siya sumagot. No? What is truth? Pero bago niya tinanong yun, ang sabi po sa kanya ni Jesus sa John chapter 18, verse 37 to 38, the reason I was born and came into the world is to testify to the truth. Everyone on the side of truth listens to me. So kung mga sinasabi ni Jesus, alam ko ang katotohanan. I testify to the truth. No? Kaya nandito ako. And so ang tanong sa kanya ni Pontius Pilate, what is the truth? Ano ang katotohanan? Yan po ang tanong ng mga tao. Karamihan sa atin, ang tanong, what is the truth? What is truth? Now, to know what is truth, we have to understand the characteristics of truth. Dapat alam po natin yung characteristics ng katotohanan. So let me give you po 4 characteristics of truth. Number 1, truth is absolute. Pakisabi nga po, absolute. Meaning, absolute truth never changes. Hindi nagbabago, regardless of time, culture, opinion, or circumstances. So this answer the question, nagbabago ba ang katotohanan? The answer is no. Hindi po ito nagbabago. If something is true today, it will still be true tomorrow. No? Kung 2 plus 2 is equals to 4 noon, hanggang ngayon, 2 plus 2 is equals to 4. Kahit na may biglang lumitaw na sobrang galing na mathematician at sinabi niya na 2 plus 2 is equals 5. Kahit sobrang galing niya, ang katotohanan pa rin is 2 plus 2 is equals 4. So, ibig sabihin, no, truth is absolute. Just like kapag sinabi po ni Lord na ang kasalanan ay ng isang bagay ay kasalanan, it means kasalanan ito noon, kasalanan pa rin ito ngayon. Pero Pastor, 2026 na, iba na yung trend ngayon. Iba na yung uso ngayon. Iba na yung kultura ngayon. Yes, nagbabago po ang uso.
nagbabago ang culture, nagbabago ang mga opinion ng mga tao, pero ang katotohanan hindi nagbabago. Kapag sinabi ni Lord, for example, sexual immorality is wrong. It is wrong noon, it is still wrong today. Pastor, iba na ngayon. Marami na ngayon, sinusubukan muna nila, tinatry muna nila kung compatible ba sila. Baka kasi hindi sila compatible bago sila magpakasal. Well, kung mali yun noon, mali yun hanggang ngayon. Ang mali, hindi nagiging tama nang dahil marami ang gumagawa. Nang dahil na marami sila gumagawa, hindi nagiging tama yung mali. No? Ang truth po, hindi sumusunod sa mundo. Truth does not follow the world. The world should follow truth. Ang mundo, siya dapat ang sumusunod sa katotohanan. Truth is absolute. It does not change. Just like God never changes. Amen po ba? Sabi po sa Hebrews chapter 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kung si Jesus ay hindi nagbabago, ang kanyang salita hindi nagbabago. Ang katotohanan po, hindi nagbabago. At may isa pong katotohanan na hindi nagbabago, na ang sarap-sarap pong panghawakan. Ano po ito? Ang katotohanan na mahal ka ng Diyos. Katotohanan that God loves you. Pag sabi nga po sa kapatid mo, Jesus loves you. Mahal tayo ng Diyos. Ito po ang katotohanan. No? Ang kanyang pag-ibig po ay hindi nagbabago. Minahal ka niya noon, minahal ka niya ngayon, at mamahalin ka niya magpakailanman. Amen po ba? Sino po dito ang very thankful na gano'n ng Diyos natin? Mapagmahal ng Diyos, ano man yung sitwasyon natin. Ano man panahon na nandyan, na nasaan ka, mahal ka ng Panginoon. Amen po. Second po, characteristic of truth is universal. Truth is universal in a sense that truth applies to all. Ang katotohanan ay applicable po sa lahat. Hindi ito namimili ng tao. Hindi siya namimili ng tao. Whether ano man yung lahi mo, ano man yung kulay mo, ano man yung shape mo, yung form mo, ano man yung estado mo sa buhay, mayaman man, middle class man o mahirap, truth applies to all. Minsan po kasi, tulad ng mga utos ni Lord, minsan iniisip po natin, hindi po para sa akin yan, para sa iba yan. For example, yung pinag-usapan natin last time sa series na giving, no? Pastor, hindi naman applicable sa akin yan. Kasi wala naman na akong pera Wala naman ako Paano pa ako magbibigay? Pastor, hindi naman ako mayaman, ba't ako magbibigay? Pero ang pagbibigay po ay hindi lamang para sa mayaman. Amen po ba? Look at the widow, no? Yung poor widow. Yung example natin doon, sa Luke 21. Wala siya. Meron lang siya kusing. And yet, nakapagbigay siya. Because sabi nga ni Pastor Binta, our general calling is giving. Kahit sino man tayo, no? Ang calling po natin is ang magbigay. Amen po ba? Even prayer po. Prayer is a general calling for all. Pastor, sobrang busy ko na. Hindi ko naman sisingit yung panalangin. Wala naman akong time para mag-devotion. Pero hindi po sinabi ni Jesus na kapag may time ka lang, doon ka manalangin. Kapag hindi ka busy, doon ka manalangin. In fact, sabi po ni Jesus, Luke chapter 18 verse 1, always pray and never give up. Lagi tayo manalangin. Huwag tayong titigil. Pray without ceasing. Ang panalangin po, hindi po siya para lang sa mga may extra time. No? Dapat po, ang panalangin, priority po natin.
priority po natin sa buhay yung panalangin. Amen po ba? Last time po, nung nag-meeting po kami, na Pastor Jay, nag-share po siya. Sabi po niya, kung meron lang po siyang iisang pwedeng i-share, no? Sa lahat. At ito po yun. Learn how to pray. Matuto kang manalangin. Kasi daw po siya, ang tagal na po niyang Kristiyano, and yet, lately lang siya natutong manalangin. Kasi daw po yung panalangin, hindi lang po siya yung pagsasabi ng gusto natin sa Panginoon. It is a two-way communication. No? Merong talking at merong ding listening. So alam niyo po, 5% lang yung talking and 95% should be listening. Ganun daw po dapat manalangin. Bakit po? Kasi alam ko ng Diyos eh. Alam niya na yung kailangan mo, di ba? He's only omniscient. Alam niya na. So ano yung kailangan natin gawin? Makinig tayo. We have to learn how to listen to God. Ano yung sinasabi niya? Ano yung gusto niya? Araw-araw po, may gustong sabihin si Lord sa atin. Ang problema lang, hindi tayo nakikinig. So we have to learn how to pray. Learn how to listen to God. Amen po. Even yung pagsaserve is universal. Yung pagsaserve sa ministry, pagsaserve sa Panginoon, pagsaserve sa ibang tao, it is for all. Hindi lang po siya para sa mga may extra time lang. General calling po natin ang pagsaserve. Serve God and serve others. Remember po sa 1 Peter chapter 4 verse 10, sabi po dyan, God has given each of you a gift from His great variety of spiritual gifts. Use them well to serve one another. So binigyan po tayo ni Lord ng kanya-kanyang gift. Specifically for you, yung gift na yon. Pero general nating calling is to use that gift and serve others. Mag-serve po tayo sa gamitin po natin yung gift na binigay sa atin ng Panginoon and serve others. Another universal truth po is that God wants us to forgive one another. Ito rin po ay para sa lahat. Ang magpapatawad ay para sa lahat. We have to learn to forgive anuman po ang nagawa sa atin ng ibang tao. Pero Pastor, di mo alam yung ginawa sa akin yan. Sinaktan niya ako. Binalitrato niya ako. Binaliwala niya ako. Malaki yung kasalanan sa akin yan. Pero sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. So it does not matter po anuman po ang atraso ng ibang tao sa atin. Kailangan po matuto po tayo magpatawad. I'm not saying po na madali po ito. Mahirap po ang pagpatawad. Kasi po may mga tao, maiisip tayo na ang hirap-hirap patawarin. Ang hirap-hirap niyang patawarin. Pero sa totoo lang, minsan po nakakalimutan natin na tayo po mismo, hindi naman tayo deserving ng pagpapatawad. Hindi man natin deserve na mapatawaran tayo. And yet, pinatawad tayo ng Panginoon. Amen po ba? Just like yung truth po, yung love ni Lord is universal. Yung pagmamahal ng Panginoon is universal. Ito po ay para sa lahat. Kaya nga po sabi niya sa John 3:16, for God so loved the world. Hindi po Israelites lang. Hindi po ito lang. The world. Kasama tayo doon. Pakisabi nga po sa katabi mo, kasama ka doon. Kasama tayo sa mahal ng Panginoon. Amen? Ano man po ang kasalanan natin, ano man po ang nagawa natin noon, mga pagkakamali natin, pagkukulang natin, ang pagmamahal ng Diyos, ang forgiveness ng Diyos ay para sa lahat. So, minsan po, hindi natin mapatawad din yung sarili natin. No? Kasi,
pakiramdam mo, lagi kang mali, lagi kang may nagagawang kasalanan. Pero ang Diyos, laging bukas yung kanyang mga kamay. He is welcoming you. And He wants to forgive you. Basta lapit lang tayo sa Panginoon. Amen po ba? Third truth po, characteristic of truth. Truth is exclusive. Truth is exclusive because two contradictory claims cannot both be true at the same time. Kapag may dalawang contradicting na pahayag at tama yung isa, hindi pwedeng tama din yung isa. Kung tama ito, hindi pwedeng tama din ito. Ibig sabihin, mali ito. No? Kunwari, kapag sinabi ko yung t-shirt ko ay black at may nagsabi na yung t-shirt mo blue, hindi naman pwedeng parehas kami na tama. Ibig sabihin, isa lang yung tama. No? Ako lang yung tama doon. No? And so, truth is exclusive. Exclusive ang katotohanan. Isa po sa example ng maling paniniwala ngayon ay yung quote na all roads lead to God. Narinig niyo na po ba yun? All roads lead to God. Kumbaga, sinasabi nito na lahat ng relihiyon, iba-iba lang ng paraan, pero iisa lang ang destinasyon. Narinig niyo po yun? Kung di mo iisipin, parang ang gandang pakinggan. Di po ba? Kasi parang iisipin mo, it suggests na ang daming daan pagpunta sa langit. No? Kumbaga, inclusive siya. No? But again, truth is exclusive. Iisa lang. Si Jesus po, He made an exclusive claim. Sabi po niya sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. So sabi niya, I am the way. Hindi a way. Hindi isa sa mga daan. The way. Iisang daan lang, which is si Jesus. And in-emphasize niya pa, no? No one can come to the Father except through me. Through Him lang. Wala pong religion ang makakapag-save sa atin. Si Jesus lang. Wala pong kagalingan natin or works natin. No? Hindi po natin kaya i-save yung sarili natin. It was all through Jesus. Amen po ba? Pang-apat po, fourth characteristic of truth is objective. Pakisabi nga po, objective. Meaning po, objective truth exists outside of our personal feelings or perspective. Ang katotohanan po ay hindi nagbe-base sa pakiramdam natin or sa sarili nating pananaw. Truth does not come from within us, nanggagaling po siya outside of us. Karamihan po kasi sa mga tao, ini-equate po nila yung truth sa sarili nilang perspective. Ini-equate nila yung katotohanan sa sarili nilang katotohanan. Tingin ko, tama yan. Tingin ko, mali ito. Pakiramdam ko, ito yung katotohanan. But the truth does not come from our perspective. Hindi siya nanggagaling sa atin. It comes from the Lord. Amen po. Kaya, kung hahanapin po natin yung katotohanan, huwag po natin hanapin sa sarili natin. Hanapin po natin sa Panginoon. Minsan po kasi, may mga iniisip tayong tama, pero hindi pala siya tunay na tama. Iniisip natin tama, pero mali pala siya. Sabi nga po sa Proverbs chapter 14 verse 2, there is a way that seems right to a man, but its end is the way to death. Seems right to a man. Tingin mo tama. Pakiramdam mo tama. Pero it ends to death. Mali pala. When we base the truth, yung katotohanan, to what
we think, what we just think, or what we just feel what is true, we will believe that we are the source of truth. Kapag binase natin yung katotohanan sa iniisip natin totoo, unti-unti natin iisipin na ang source of truth is tayo. If we believe that we are the source of truth, then para sa'yo, no one can question your truth. Para sa'yo, walang maka-question ng katotohanan mo. Kung ano ang totoo sa akin, yun ang totoo. Walang makaka-question ng katotohanan ko. Kaya ang sinasabi ng mga tao ngayon, speak your truth. Live your truth. Your truth is who you really are. Kaya nowadays po, hindi na po nakikinig yung mga tao sa tunay na katotohanan. Pinakikinggan na lang po nila yung masarap pakinggan. Yung magandang pakinggan. Yung hindi sila masasaktan. 2,000 years ago po, predict na po ni Apostle Paul na mangyayari ito. Sabi po niya sa 2 Timothy chapter 4 verse 13 to 4, "For a time is coming when people will no longer listen to sound and wholesome teaching." Magkaroon ng oras na hindi na makikinig ang mga tao sa tunay na katuruan. They will follow their own desires and will look for teachers who will tell them whatever their itching ears want to hear. Yun lang gusto nilang marinig, yun lang pakikinggan nila. Kapag hindi okay sa tenga nila, hindi na nila pakikinggan. They will reject the truth and chase after myths. Pipiliin lang ng mga tao kung ano yung okay para sa kanila. For example, follow your heart. Narinig niyo po ito? Follow your heart. Ang gandang pakinggan, di po ba? Kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. But, ano po ang sabi ng Bible? The heart is deceitful. Lolokohin ka ng puso mo. Huwag mong sundan yung puso mo. Hindi mo mahahanap yung katotohanan sa puso mo. Hindi mo mahahanap yung truth sa puso mo. That brings us to the question, kung hindi ko mahahanap yung truth sa puso ko, where can I find the truth? Or better yet, let's ask the question, yung tanong ni Pontius Pilate, what is the truth? Ano ang katotohanan? The answer po, truth is the Word of God. Ang katotohanan ay ang salita ng Diyos. Saan po natin makikita ito? John chapter 17, verse 17. Sanctify them by your truth. Your word is truth. Madali po i-memorize, no? John 17:17. Sanctify them by your truth. Your word is truth. Ang context po nito, si Jesus po ang nagsabi nito. Siya ay nananalangin. Kausap niya ang God the Father. No? Sabi niya, sanctify them by your truth. Sa ibang translation, make them holy by your truth. Ibukod mo sila. Sino yung sila? Tayo po yun. Jesus was praying for us na ibukod ng Panginoon gamit ang alin? Yung word, no? Yung salita niya, which is the truth. So yung salita niya, yun ang magbubukod sa atin from the world, which is yung truth. No? By His word, which is the truth. Kaya po napaka-importante na we read the Word of God. Kasi po, yun po ang katotohanan. Importante po, binabasa po natin yung Bible. Doon po natin makikita yung katotohanan. So, ang dami-dami pong mga teaching, di po ba? Mga ideas, information sa mundo. Kung di po natin alam yung salita ng Diyos, madali lang po tayong madideceive ng kalaban. Mahihirapan po tayo na ma-distinguish kung ano yung katotohanan sa kasinungalingan. Now, there are ways po na pwede natin gawin in order to know what is truth
and what are lies. So, let me give you po 3 ways that we should do in order to know if an idea or a teaching is the truth or is it a lie. Number 1 po, compare everything with God's Word. I-compare mo lahat sa salita ng Panginoon. Of course, tulad nga po ng sinabi natin kanina, truth is the Word of God. So if an idea contradicts the Word of God, sigurado po, false yun. Mali yun. Kapag may narinig po tayong idea, may narinig po tayong katuruan, check po natin. Ano yung sinasabi ng Panginoon patungkol doon? Ano yung sinasabi ng Bible patungkol dito? Kasi po, kung kontra siya sa sinasabi ng Diyos, it means it is false. Maling katuruan. Or maling idea. For example, yung idea po na do whatever makes you happy. Narinig po yan, no? Madami po nagsasabi yan, do whatever makes you happy. Sounds good, di po ba? Gawin mo kung ano yung magpapasaya sa'yo. Pasayahin mo yung sarili mo. Pero ang problema po dito, iba-iba po yung nagpapasaya sa atin. Maaaring mali pala yung nagpapasaya sa'yo. So gagawin mo ba? So tama pa ba yun? Do whatever makes you happy? Ang mundo po, ang sasabihin niya, please yourself. Ipasayin mo yung sarili mo. Do what makes you happy. Pero si Jesus po, ang sinabi niya, deny yourself. Do what makes you holy. Kung ano ang holy, yun ang gawin mo. Hindi something that will make you happy. Matthew chapter 16, verse 24, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. We are called po to be holy, not to be happy. Well, wala naman pong masama na maging masaya tayo. In fact, gusto po ni Lord maging masaya tayo. But not to the expense of holiness. Wag lang po tayo magpakasaya ng walang holiness. No? Importante po, holy pa rin po tayo. Amen po ba? Second thing po that we should do in order to distinguish the truth from deception is depend on the Holy Spirit. Dumipende tayo sa banal na Espiritu. Hindi po natin kaya i-discern ang katotohanan gamit lang yung sarili nating talino or sarili nating pangunawa. Kailangan po natin ang gabay ng Holy Spirit. That's why napakahalaga po ng panalangin. Kaya po ine-emphasize po natin yung panalangin. Kasi po, we should always ask wisdom from the Holy Spirit. Minsan po kapag hindi tayo nananalangin, nawawala po yung ating awareness. Kapag hindi ka nanalangin, minsan nawawala yung awareness mo, nawawala yung focus mo. Kaya nalilito tayo, ano ba yung tama, ano ba yung mali? Meron po akong nakitang video, it is an awareness test. Tingnan po natin kung gaano tayo ka-aware. So, meron po akong ipi-play na video, and bilangin nyo na po, may dalawa pong team, no, na may black team and may white team. So, meron po silang bola, and pagpapasahan po nila sa ka-teammates nila, bibilangin nyo lang kung ilang beses nilang naipasa sa ka-teammate nila. No? So, yung iba, napanood na nila to, no? So, bilangin natin kung ilang beses silang naipasa. Sige nga. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? O yan. Ilang beses po?
Sino nagsabi ng 12? Sino nagsabing 14? Sino nagsabing 13? The right answer is 13. 13 po. Pero, may napansin po ba kayo? Sa mga first time na panood, may napansin po ba kayo? Nakita niyo po ba yung bear na sumasayaw sa gitna? Dumaan, sumayaw? Nag-moonwalk pa? Napansin niyo ba? Sino po nakapansin? I-replay po natin para makita nila. This is a next test. How many passes does the team Ayan, want? Asan yung bear? Yun o. Sumasayaw sa gitna, nag-moonwalk po. Nakita niyo po ba yun sa mga unang ano? Minsan po, kanina pong first service wala nakakita. No? Hindi po nila nakita. No? Kasi po minsan, hindi tayo aware. Nawawala yung awareness po natin. Just like that po, minsan, kapag hindi po tayo nananalangin, nawawala yung awareness natin. Kaya po, we need to depend on the Holy Spirit to guide us. No? Siya yung mag-guide sa atin. Siya yung magbibigay ng awareness sa atin. Sabi nga po sa John chapter 16 verse 13, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. Ang Holy Spirit daw po ang tutulong sa atin to discern what is right and what is wrong. That's why when we listen to teachings, kapag tayo po ay nakikinig ng mga preaching, katulad nito, we pray first, tayo po dapat ay nananalangin muna. We ask the Holy Spirit to give us wisdom, to open our hearts, to open our minds. Kasi kailangan po natin yun. Lalo-lalo na kapag tayo naman ang mag-preach. Kunyari, ikaw ang mag-deliver ng preaching. Napakahalaga po na tayo ay nagbababad muna sa panalangin. If we are not prayed up, o pag hindi tayo nanalangin, baka hindi po natin napapansin, mali na pala yung tinuturo natin sa iba. So to discern what's right, to discern what's true, depend on the Holy Spirit. Amen po. Lastly po, the third thing that we should do in order to distinguish what's true from deception is we should know Jesus Christ. Pakisabi nga po, know Jesus Christ. Bakit po? Bakit we should know Jesus Christ? Why we should know Jesus? In order to know the truth. Because truth is not just a mere concept. Truth is not just an idea. Truth is a person. And He is Jesus Christ. Ang katotohanan ay si Jesus. Sabi niya again, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Siya ang katotohanan. The, hindi a way, a truth. The truth. Siya ang katotohanan. And so, if we really know who Jesus is, kung kilala talaga natin si Jesus, kapag alam natin yung ways niya, yung character niya, pag alam natin yung pamumuhay niya, alam natin yung mga salita niya, yung mga sinasabi niya, hindi po tayo madideceive ng kalaban. Hindi po tayo madideceive ng mundo. All we have to do po is follow Him. Yun lang. All we have to do is follow Him. Sundan mo lang kung ano yung katotohanan ni Jesus. Hindi yung katotohanan ng mundo or sarili mong katotohanan. Sundan mo yung katotohanan ng Panginoon Jesus. May I call on the worship team po? So application po tayo. Tanungin po natin yung sarili natin. Is the way I live according to the truth of Jesus or according to the lies of this world? Ang sabi po ng mundo, follow your heart. Speak your own truth.
makes you happy. It is you who defines you. No one can question your truth. These are all lies po of the world. Kasi tumalingan po ito ng mundo. If your truth, kung ito po ang inyong mga katotohanan, if your truth is different to the truth of Jesus, then ibig sabihin po, you must die to your truth and live according to the truth. Live according to Jesus. Mabuhay ka according sa buhay ng Panginoong Jesus. Follow Him. Yun lamang po. Yun lamang po kailangan natin gawin. Tayo pong lahat ay tumayo. Sino po ang thankful na ang katotohanan mahanap natin sa Panginoon? Ang katotohanan na mahal ka ng Panginoon. Ang katotohanan na wala kang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Panginoon. Ano man ang nagawa mo noon? In the past, marami kang pagkakamali. The truth is God can forgive you. God loves you. And so, siya rin lang din po ang daan eh. The only way, the truth, and the life. Daan sa langit, si Jesus lang. Wala nang iba. And so, all we have to do is follow Him. Yun lamang po. Kapag sinundot po natin si Jesus, hindi po tayo madidisid ng kalaban, hindi po tayo malilito. Ano ba ang katotohanan? Katotohanan ba itong nararamdaman ko? Tama ba itong nararamdaman ko? Huwag mo tanungin mo yung sarili mo, tanungin mo si Jesus. Tama ba ito, Jesus? Is this your truth, Lord? Yun lang po, we follow His truth. Amen po. Let's all sing this song. Salamat po, Panginoon, for showing us the truth, O God. That you are our God, you are our King, Panginoon, and you are always there for us, Panginoon, to love us, to forgive us, O Lord, to save us, O God. And so we come to you, Lord, every day, Panginoon. Turuan niyo po kami mag-stay sa inyo, Panginoon. Turuan niyo po kami mag-follow sa inyo, Panginoon. Teach us, Lord,
every day of our lives. What is truth, O God? Show us, Lord. Thank you, Jesus, Lord, for revealing to us what is truth, O Lord. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Jesus, for the cross. Thank you, Lord, for your grace. Thank you, Lord, for salvation, O God. Thank you, Lord, for the truth that set us free, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan, O God. Thank you for your love, O God. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen.